Good day, Kabalita! Another day, another vlog. Bago tayo magsimula, i-shoutout ko muna ang isa sa mga nag-comment sa ating naunang episode. Special mention po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Kabalita, kung gusto mo ng shoutout sa ating next episode, mag-comment lang sa baba para ma-shoutout din kita. Ang matutunghayan nyo ngayon ay ang kwentong kakaiba at ang mga kwentong hindi mo akalaing meron palang ganon. At para sa ating kwentong kakaiba, ito ay may pamagat na ama nakipagtanan sa pakakasalan ng kanyang anak. Mamaya ang mga kwentong akalain mo pagkatapos nito. Kaya tapusin mo ang video na to para mapanood mo ang ating last part. Siguro mapaisip ka kung totoo ba o lehitimo ang ating mga kwento. Yes po, lahat ay factual at lagi namang backed with precise information derived from legit sources. Disclaimer lang guys, we use AI images in this content to hide the real identities of our main characters. Since this is a true story and has been published on tabloids and websites, we chose to use their real names. Sa katunayan, ang ating istorya ngayon ay nakuha natin sa The Times of India website. Ito ay isang news site focusing current affairs, cases, and true stories, particularly sa bansang India. Pwede mong bisitahin ang website nila for fact-checking at nang malaman mo na rin na this is a real story. Isang nakamamanghang istorya na akala mo hindi mangyayari sa totoong buhay. Ngunit napabalita nga ito at talagang nangyari. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya sa Rampur, India. Isang 55 years old na tatay na itinanan ang kanyang manugangin sana at itinangay pa nito ang ipon at mamahaling alas ng kanilang pamilya. Si Shakil una ay ulirang tatay sa kanyang pamilya. Sa katunayan, masipag ito at good provider para sa kanyang pamilya. Noon, namuhay na masaya ang pamilya nila at may naipon silang pera at mga mahahalagang alahas na makakatulong sana pagdating sa kagipitan. Si Shakil ay may 6 na anak at may 3 apo. Ang kanyang asawa na si Shabana ay buong pusong sinusuportahan si Shakil sa lahat ng bagay. Sa katunayan, si Shakil umano ang nagporsige na ipapakasal ang kanilang anak na si Aman 17 years old kay Ayesha. Ayon kay Shabana, tutol umano siya sa desisyon ng asawa dahil bata pa umano si Aman at walang kapasidad na pinansyal ang pamilya para tustusan ang gastos sa kasal. Ngunit si Shakil itunuloy pa rin ang preparasyon para sa kasal. Imbis na si Aman ang ikakasal kay Ayesha, si Shakil pala ang interesado sa dalaga. Ayon kay Shabana, yung babaeng dapat ay manunugangin niya ay asawa na ngayon ng mister niya. Maraming beses na dumalaw si Shakil sa pamilya ng babae para sa preparasyon ng kasal, kaya't napaisip si Shabana at kinutuban na umano na may maling mangyayari. Nang kumprontahin niya si Shakil tungkol dito, galit umano ito at siya pa ang sinaktan. Later on, nag-imbestiga si asawa o Shabana at may nakuha siyang mga ebidensya na nagpapatunay na may relasyon si Ayesha at ang kanyang asawa na si Shakil. Nahuli ang dalawa na nag-uusap online at may mga mensahe pa sa cellphone. Walang magawa si Shabana kundi ipinakita niya ito kay Aman at nagdesisyon si Aman na huwag ituloy ang kasal kay Ayesha. Makalipas ang 1 buwan, habang nasa trabaho sa Delhi, tumawag si Shakil sa pamilya at umaming siya na mismo ang magpapakasal kay Ayesha. Kasabay ng pag-amin ni Shakil, nadiskubre ni Shabana na nawala na ang kanilang pinakaiingatang ipon na nagkakahalaga ng 200,000 rupees o 140,000 Philippine peso. Pati mga mahalagang alahas ay itinangay rin ni Shakil. Base sa report ng pulisya, may pananagutang kriminal si Shakil sa pamilya at otoridad dahil sa pagnanakaw, ngunit napagdesisyonan ng pamilya na hindi pa raw sila magsasampa ng formal na reklamo laban kay Shakil. Kaya sa ngayon, wala pang ginawang hakbang ang pamilya ukol dito. Kung ikaw si Shabana, makuha mo pa kayang patawarin ang asawa mo sa ginawa niya?
O kung ikaw naman si Aman, ano kaya ang mararamdaman mo? I-comment mo lang ang sagot sa baba. Para sa ating kwentong Akalain Mo 3.0, ang part 1 ay tungkol sa cheetah. Sa mga hindi nakakaalam o nakakakilala kung ano ang cheetah, ito ay isang hayop na may maraming spot sa balahibo. Mukhang pusa pero malaki ang katawan nito kagaya ng mga tigre o leon. Ang tunog ng cheetah ay hindi kapareho ng leon o tigre na nagro-roar. Kung may ipapahiwatig sila o may makita silang kalaban o prey. Sa halip, ang cheetah ay ngumingiyaw kagaya ng pusa sa bahay. Sa laki ng katawan at bangis ng cheetah, meow pala ang tunog nito. Akalain mo yun? Para sa ating Akalain Mo Part 2, alam mo ba may buto sa ating katawan na hindi nakakabit sa kahit anong buto sa katawan? Akalain mo yun? May ganun pala. Tinatawag ito ng mga eksperto na hyoid bone na makikita sa loob ng parteng leeg natin at nakakabit lamang sa pamamagitan ng muscle o laman at litid. Ang role nito ay sa food digestion process which happens inside our mouth at sa ating pagsasalita. Ang iba pang function ng hyoid bone ay pagtulong sa pagmuya at nakakatulong rin sila sa dila sa paggalaw. Kaya malaki ang function ng hyoid bone sa speech at paghinga natin. At nakakatulong din sa paglunok. At ang ating last part para sa kwentong Akalain Mo ay tungkol sa movie industries. Kung papaano nila isinagawa ang pag-feature ng newborn baby faces. Kung saan kahit gumagamit sila ng infant, mapapalabas nila itong fresh birth sa kakaibang paraan. Paano kaya? Para makuha nila ang tamang feature ng isang bagong panganak sa movie, kinakailangan nilang pahira ng cream cheese o red jam ang mukha ng sanggol para magmukhang bagong panganak. Mapa-commercial man, TV shows o movies. Akalain mo yun? Ganun pala yun? And that's all for today. This is Sel, aka Lalang from News and Publishing Bell Ausa Content and Articles. See you on our next episode. Thank you for watching. Bye!